Yo, what's up mga cottage? Magandang hapon po sa ating lahat. Yan, so bagong lahat, mega shout pala sa lahat mga solo supporters natin. At siyempre mga viewers natin na walang sawa pong nanonood ng ating pag-update mga cottage. Yan, so ngayon lang po tayo muli naka-update. So bumalik tayo dito sa may itong ROAS extension at gagawin yung mga box culvert mga cottage at yung rotonda na ito na lang talaga yung kulang para mabuo na itong extension na to. Yan, at yung Davao Coastal Road. So ngayon pala ay nakita natin na tapos na, napakabilis po at talagang hindi natin nakalain na ganito na pala. At sa pagkakalam ko mga cottage, yung huling dyan banda, so dyan po sila sasalubong, magdudugtong mga cottage. So doon sa unahan magsasalubong yan papunta dito. Yan, so baka lalagyan pa nila ng kunti dyan mga cottage, so ng box culvert. Tapos di po muna nila gagalawin kasi yung daanan isa marami pa kasi mga sakyanan na tawag niyan dumadaan. Yan, so baka dito pala mga cottage, so kaya kanilang tatrabaho. Yan. So yan, at ito na nga sa may ROAS extension. So yun mga cottage, baka dyan na naman dito i-open nila mga cottage, baka dito naman ipalalabas yung anong tawag dito, yung tubig canal. So dito kanilang tatrabahuin pala. So parang ganyan mga cottage. So dito maya mga cottage, tatapusin lang natin to dito. Tapos punta tayo sa may ROAS Rotonda at doon sa may mag-outro ako doon sa dulo na sa may Quimpo Boulevard, ROAS Avenue. Yan. So dito naman, yan o. Uy, shout out. Yung isang bahay talaga na talagang tayong-tayo pa mga cottage. Hey. Hindi pa po ako si Boso. Bosh, ay nga po. Yan, shoutout din sa mga gamayin ko ano. Oh, shoutout. Yan, dito naman banda mga cottage, so ay nakitaan dyan ako imong video. Salamat Karaan. Tanamig TV. Yan. At yung paggawa nila para sa yan sa line canal. So hanggang dito na. Yan o. At papunta na dito banda mga cottage kasi ito nga yung boundaryhan nila. Yan. So baka siguro hindi pa yan makapunta dito mga cottage kasi gagamitin pa itong daanan na to. Yan. So siguro ay kukuhanin muna yung mga nakalagay na mga box culvert dyan. So yun, punta tayo din sa unahan. Dahil panagsa na lang ko makato diriya kay kuan naman gud murag pahuman na ba. Kuan na lang, chef. Yan. So kato nyo dito na sa kuan murag kuan na dito gi-aspaltohan naman dito no. Sa Arcas sa may Lilian Garcia. Ato ko dito isang adlaw. Dali aray. Alagi, nalagi to aspalto gani. Paspas kayong trabaho. Padulong na dito. Ang pagtrabaho ninyo? Dili na. Dili na lang sa. Dila na. So yan mga cottage. So sinasite niya mga cottage yung talagang lagayan dito sa paggawa po ng line canal. So napakagaling din mga cottage no. Yan oh. So saktong-sakto rin sa paglikon niya mga cottage yan no.
kitang-kita na talaga yung pagbuo itong sa ginagawang rotonda mga ka-outage. So dito tatambakan yan mga ka-outage. At dito ata yung bike lane at saka sidewalk. So dito na talaga yung daanan niya. Maganda talaga kapag may drone. Yan, makikita talaga sa taas. Ngunit yun nga po ay parang malabo tayo makabili ng drone mga ka-outage. Yun. So sa kabila mga ka-outage meron na rin. So ngayong December or katapusan natin mga ka-outage, katapusan na mga 20 yan. So parang tatapusin daw nila na itong paggawa ng line canal dito. Para sa next naman sa January ay dito na lang yung kanilang gagawin ay para sa mga yan pagsimento para sa dito sa sidewalk, dito naman sa gitna talaga yan, para sa gagawing rotonda. Yun sa nahan din. So dito naman ay sa kanila ay di po precast yung ginagamit nila, kundi yan purong buhos talaga lahat. Yan. So ginawa nila ng hulmaan. So, kasintulad din naman mga ka-outage, nakadepende na lang talaga sa paggawa kung gaano kabilis at gaano ka pundido. Yan mga ka-outage. Kita naman din niyo yung mga bakal na nakalabas. Yan. So dito kapag ito po ay napatag na, so napakaganda na yung tingnan. Dito lang siguro yung hinihintay nila mga ka-outage tatapusin itong line canal na ito. So yun, ito na yung kaganapan sa may Roas rotonda. Ayun yan yung manhole ay tapos na. Boss, salamat po sa yan, shoutout din boss. Yan, dito tayo at malapit na naman yung December mga ka-outage. Napakabilis ng taon, sabi. So kita naman nyo dyan mga ka-outage. So unti-unti na lang pinapatag at tinatambakan ng lupa. So para po mapantay na hanggang dito mga ka-outage yan. At isa sa mga kan talaga hindi pa makita natin dahil po sa box culvert talaga na to. Yan. Yun. Yan, pag-uusapan din naman natin yung Davao River Bridge mga ka-outage at SIDC. Yan. Dito kasi sa Davao City mga ka-outage may batching area na itong CRBC. Yan yung China Road Bridge Corporation. So posible yun ay
yung batching plant nila, yung ginagawang mga tawag nun, yung para sa paggawa ng poste at mga pundasyon nila mga ka-outage ay inumpisa na kasi. So di ko alam, parang sa Tibong ko ata yun na batching plant dito sa Davao. So ay ipapakita ko na lang mga ka-outage sa dito. Yan yung picture na yun. So doon muna tayo mga ka-outage. Diyan tayo mag papaliwanag. You know, dito dati napakaraming mga bato at yung mga buhangin, you know, patag na talaga. Yan, so kunting kuan na lang mga ka-outage. Pagpipison dito. Yan kasi gagamitin nila mga ka-outage para panghalo sa katulad ng mga simento na kanilang ginagamit sa paggawa po ng mga ganyan, mga line canal dito sidewalk. So yan po yung kanilang ginagamit, kaya po hindi pa masyadong naubos yan. Dito tayo. Yan o, may mga nakakilala. So yun mga ka-outage, at dito na. Shout out sa mga nakailaw. Yan. So yun mga ka-outage, mga nakakilala sa atin. Yun nga mga ka-outage, ito yung sinasabi natin yung sa CRBC batching plant dito sa Davao City. Yan. So hindi po yan natin napuntahan. So yan ay pinost po sa social media. Credit na lang sa nagmamayari mga ka-outage na picture. Yun, sana sabi kasi doon ay para sa tawag niyan, para sa SIDC bridge. Ngunit sa tingin ko ay para tayon sa yan gagawing Davao River Bridge. Yun mga ka-outage, napuputol ko yung mga pagsasalita natin kasi yun nga po ay may mga bata talaga na lumalapit. Yan. So ito na nga, doon pala sa yan, yung mga CRBC yung batching plant dito sa Davao City nga po mga ka-outage. So titingnan natin kung para saan talaga yun, yung ba para sa SIDC or para dito sa tawag niyan, sa Davao River Bridge. So ite-text ko kasi nakapunta si kuan doon, sino yun? Si Royal P mga ka-outage, na ipasilip niya yan. So ite-text ko yun, baka makapunta kami balik doon, makapunta kami. Yan, kasama na ako. Yan, at i-update. So ito na nga mga ka-outage, kita naman po ninyo yung paggawa nila ay unti-unti na talagang nabubuo itong Rojas Rotonda. Yan si Sir. Kita gyapon tayo kayo. Yan, shout out tayo kay Buso. Yan. So si Sir, so dito mga kalis na gumagawa din sila. Yan yan ako talim daw. So, at ganito na po, kita po ninyo mga kalis sa 2 taon natin na pag-update dito. Talagang nabuo itong Coastal Road Boulevard area hanggang doon po sa may tawag niyan, sa Leon Garcia. So, yun nga po, ayan nagtagpo na nga mga ka-outage at doon sa may Barangay Duterte hanggang sa Barangay Sentro Agdao. Yan, sa may South P. Yan, so doon si Sir. Okay. Yan o. So dito naman yan o mga ka-outage, yung pagpatag nila ay yung pagtambak nila mga ka-outage. So kapag nadaan na to ng pison, so magpapantay na yan mga ka-outage. Ayan.
ba eh? Kita na po ninyo ano yung meron dito. Yan mga cottage. So pupunta tayo doon kina sir. Tinatawag tayo. Ayan. Ito inulit ko, ito yung daanan para sa box culvert niya mga cottage. Yan. Napakalaki nito. At talagang ang daming tubig kanal na dadaloy dito. So galing po yan sa daanan po ng Rojas Avenue. So doon tayo na sir. So doon talaga mga cottage. So dito kasi yung parang malaking espasyo para sa bike lane at saka sidewalk yan. Ito naman banda mga cottage, hindi pa pala nila no? Hindi pa nila naisarado. Yan nga po, tatambakan pa yan doon mga cottage. Para matapos na itong paggawa po ng dito sa wave deflector. Yan. So doon naman banda, lalapitan natin yan kasi parang isinirado na nila mga cottage. So nilagyan na po nila ng pader. Yan. Dito tayo mga cottage. So doon po sa barangay 21, 22 at 23. So dito po is barangay 31 mga cottage. Tapos sa unahan, yan sa pangalawang pumping station, barangay 76 na po yan. So diyan trading Bukana. Doon na banda mga cottage. Si Busing. Yan. Yan sila boss. Boss. Ngapon. Tangko. Para sa po ni siya boss. Para sa ni? Sa box culvert yapon? Sa box yapon. Yan o. Yan o. So kapag ganito mga cottage, ganito karami yung mga nagtatrabaho. Yan o. Hati-hati po yan sila mga cottage sa doon, dito. So sa pagpader, meron din sa para sa curb. Yan o. Then dito sa mga bakal. Kaya ganito kabilis yung magtrabaho yung sa relay company mga cottage. Kaya mabilis po dito. Kaya makita po natin na hindi kasi gano'n din yung taas po ng kanilang nakuhang package. Hindi rin ganun yun ka taas. Ngunit malawak po. Yan o. Parang times 2 po yung lawak ng daanan niya. Cottage. So tingnan nyo po yung daanan ng mga cottage sa mga 4 lanes lang, maliit lang po mga cottage. Kita nyo yung lawak po ng rotonda dito sa may Rojas. Yan. Parang nasa times 2 mahigit kung i-equivalent man mga cottage. So yun nga po, inulit mga cottage. Dahil lang po sa natagalan nitong paggawa ng rotonda ay itong box culvert. Yan. So makikita naman po niyo sa mga previous vlog ko kung bakit po natagalan sila sa pagbuo nito. Yan o.
Kasi di rin biro po yung paggawa ng box culvert. Kailangan tinitingnan kasi yung lupa niya kasi mga cottage, ano yan, hindi kasi katulad ng mga ganyan mga cottage, mga ganito na matigas siya. Itong lupa dito banda ay babaon talaga kapag hindi po nilagyan ng yung pilote. So ganun po nila yung pagpuproseso nila dito sa paggawa ng box culvert. Yan, naulit ko, boundaryhan po yan ng barangay 21 at barangay 31. Marami na pala silang nagawa mga cottage. Isa, dalawa, tatlo. So, may 4 na. So, ikapang-5 to mga cottage. And then, doon din sa Arcastillo, yan, sila po yung mga unang natapos na. Papatapos na po mga cottage doon sa may Leon Garcia. So, yun, at dito tayo mga cottage. Ito, maganda yung pagkagawa nila mga cottage sa takip. So may bangka pa dito mga cottage. You know. So doon sila sir sa paggawa nila para sa pagpader mga cottage. Matagal din natin hindi naipakita dito banda. Yan o. Yan sila. Yan, nagmaan po yan mga cottage. Yan. Ay, si Bossy. Yan o, may mga gulay sila dito. Guys. Oh, say nga po. Ay sila yung rito mga cottage, so okra. Tarong tayo maggulay diri boss? Nagtarong tayo mga gulay? Ayo. Okay. So may pinandito sila itong mga cottage. So maganda din na may pinagkukunan ko sila mga cottage. So yung mga okra yan hanggang doon. Maganda kasi mga cottage, mga malalaki po yung mga yan ngunit parang matigas na. Yun. So ganun pala talaga mga cottage yun, yung kanyang bunga. Yes. Oh, yan sarado na talaga mga cottage. Gaboy. Yes. Dito sa pan. Tapos mapipinturahan to mga cottage, napakaganda ng tulad. Napakataas ng pan to mga cottage, Okra. Ngayon naman ako nakakita
yan mga cottage, ito yung update natin ngayon. So, maganda po yung kinalabasan dito po sa paggawa po ng Coastal Road, Rojas Rotonda. So, parang sa DP yata yung mga tao. So yun pala mga cottage, yung mga malalaking gusali na ginagawa. So dyan po mga cottage, goods na goods. Ngunit doon banda mga cottage, so yung so nakita natin yan doon banda. So yun po yung naipakita ko na yung may nahulog mga cottage. So nung nakaraang araw na napakalakis na lindol. So yan po yan, The Paragon. Sana po nag-ooperate na ngayon, goods na rin ngayon mga cottage para matapos na rin. So, yan, di talaga natin alam kung kailan po talaga tatama yung lindol mga cottage. So lahat po, sana po ay mag-ingat tayong lahat. Na marami na rin mga gusali mga cottage dito sa Davao City, nagsusulputan lang bigla. Yan. Bex Eiffel Crescent Rally. Yan sa sa Gordon Park. Yan, mga cottage. Dito naman sa yan po yung Bida Towers. Twin Tower din yan mga cottage yan. Sa Peak Lane yan, to Peak Lane. At yung pinakamataas Euro Towers, Vivaldi Residences, hindi tayo nagkakamali. At yung Marco Polo, yan, natapunan mga cottage. So, yun. So, pinasilip ko lang para may mga idea din kayo mga cottage, ano yung mga matatanaw din natin dito sa Davao Coastal Road. Ngunit yung Mount Apo na napakalayo dito mga cottage. Yun, punta na tayo sa may Rojas Extension. Ano yung mga balita natin doon?